thin crust, cheesy, at pwedeng panoodin habang gumagawa. Halika sa Ate Jo Pizza. Tamang-tama, meron tayong order ngayon na overload. Sa overload, ang base natin muna sa ating dough ay yung ating pizza sauce. Kasunod ng pizza sauce, yung ating cheese. Ang pizza sauce talaga tayo ang gumagawa niyan. Kaya siguradong sariling ingredient natin yan. At pagkatapos ilagay yung cheese, yung atin ng ham. Alam nyo ba kaya mabili ang Ate Jo's Pizza? Isa sa dahilan ay napapanood nila kung paano ginagawa ang ating pizza. Kaya nakakasiguro sila na ang ating pizza na ginagawa ay malinis. Yan, pagkatapos natin ilagay yung ating bacon, kasunod naman ay pepperoni. At pagkatapos ng pepperoni, yung ating bacon. Pagkatapos ng bacon, yung ating beef. 4 na klaseng meat ang inilalagay natin sa ating pizza. At yun din ang una nating inilalagay. At pagkalagay ng ating mga meat, ay inilalagay na natin yung ating mga gulay. At una natin inilalagay na gulay yung ating fresh bell pepper. Pagkalagay ng ating fresh bell pepper, yung ating mushroom. Pagkatapos ng mushroom, yung ating white onion. At lahat din ng side, nilalagyan din natin ng gulay. Kahit yung mga tabi para sigurado na ang ating mga customer makakain nila lahat ng part ng ating pizza. Pagkatapos ng white onion, yung ating black olives. Yan. Pagkatapos na mailagay lahat ng toppings, cheese ulit. Ang Ate Jo Pizza, 2 klaseng cheese ang inilalagay. Pagkatapos niyan, isasalang natin. After 5 to 6 minutes, luto ng ating pizza. At direkta natin ilalagay yan sa box. At sa box na rin natin yan i-slice. Ilalagyan din natin yan ng parchment paper para sa ganun hindi maglasang box yung ating pizza. Ito na ang finished product ng Ate Jo Pizza. At maraming salamat sa ating mga suking laging bumibili sa atin na patunay na tumatangkilik ng ating Ate Jo Pizza.